Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalam tasliman katira amabad. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Hinihiling ko ang tulong ng Allah at ang kanyang kapatawaran. Hinihiling ko ang kanyang tulong. Sino man na iginabay ng Allah sa matuwid na landas, walang sino ang makapagliligaw sa kanya. At ang sino man ang nasa ligaw na landas, walang sino ang makapaggagabay sa kanya, maliban lamang ang Diyos na dapat sambahin, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisa at walang katambal sa kanyang pagkapanginoon. At sumasaksi ako na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling sugo at propeta. So sa muli mga kapatid, na hinihiling ko ng tapat sa Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya ang lahat ng ating mga ibadat, lalong-lalo ang ating pag-aayuno, ang ating pagsasala, ang ating pagtataraw, gawain pa, pagbibigay kawang gawa, at ang paggawa ng kabutihan na kalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon ay buwan ng Ramadan. Ang ating paksa ay Ramadan para sa mga tagapapalaganap o gawain ng mga nagpapalaganap, kundi ito ay lahat ng mga Muslim sa buong sanlibutan na may kakayahan na isagawa ang pag-aayuno. So alam nating lahat ang ay isa sa haligi ng Islam na dapat gampanan ng isang Muslim na may kakayahan at walang kapansanan para isagawa ito. So sa pag-aayuno, actually dito pagkakapantay-pantay, at ang sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa pag-aayuno, ang kahulugan, sabi niya, o kayong mga mananampalataya, kayong mga Muslim, ang pag-aayuno ay ipinatutupad sa inyo tulad din ng pagpapatupad sa mga naunagil sa sarili at pagkatakot sa inyong Panginoon. So actually itong pag-aayuno, hindi ito bagong batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ito ay gawain na ng mga ng propeta, katulad halimbawa nila Moses, nila Jesus Christ, at ang kani-kanilang mga tagasunod. Ito rin ang pag-aayuno na ginawa nila, na ibinalik noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya inuulit natin mga kapatid, itong gawain at hindi ito bagong batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So katulad ng nasabi natin, sa pag-aayuno, dito ipinadadama ang pagkakapantay-pantay dahil ang lahat ng Muslim na nasa tamang gulang, tamang pag-iisip, na walang kapansanan, lubog na araw, hindi kumakain, hindi umiinom, maging ang pakikipagtalik sa asawa, ito ay ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito ipinadadama ang pagkakapantay-pantay dahil lahi mayroon siya, ano ang katayuan niya sa buhay o sa lipunan. Ang lahat ng nag-aayuno ay pari-parihong umiiwas sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang katunayan, mga na ang eleksyon dito sa atin. So ang mga politika, nangangampanya sila, sinasabi nila sa mga pinupuntahan nilang grupo ng mga tao na iboto ninyo ako dahil kapag ako ay nanalo,
tutulungan ko kayo sa pagkararamdaman. Ang katotohanan mga kapatid, ito ay pamumulitika lamang. Ngunit kung ang isang Muslim ang magsabi na nararamdaman niya ang hirap, ang uhaw, ang gutom natin sapagkat ngayong buwan ng Ramadan, tuwing buwan ng Ramadan, from dawn to sunset, we refrain ourselves from eating, from drinking, at sa iba't ibang mga gawain pa na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So of course, sa buwan ng Ramadan, sikapin natin mga mahal na kapatid na lagi tayong mag-alaala, pumuri, dumakila, mag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At of course, i-develop natin ang tunay na takot sa Allah. Ang katunayan, malapit sa Kanya. Hindi katulad halimbawa ng isang hayop kapag kinakatakutan natin, nagbibigay tayo ng distansya, lumalayo tayo. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala, the more na natatakot tayo sa Kanya, lalong nagiging mapin ang ating kalooban sa Kanya. So, paano natin mapapalapit ang ating kalooban, ang ating sarili sa Allah? Of course, ang pagtupad sa Kanyang mga ipinag-uutos at ang pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal. At sikapin natin, of course, na gampan ng ating pagdarasal, lalong-lalo na sa mga kalalakihan na mga kapatid. Kung malapit tayo sa masjid, gampanan natin ang 5 beses na pagdarasal sa masjid at sumali tayo sa mga panggabing dasal katulad ng tarawih. Kailangan kalugod-lugod sa Allah na magkakaroon tayo ng maraming biyaya o gantimpala. Ang biyaya na ating pinag-uusapan, maaaring hindi natin matatamo dito sa mundo, ngunit ang katunayan, mamamatay tayo at magbabalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay magsulit sa lahat ng ating mga ginawa. So ang pagdarasal, huwag na huwag nating pababayaan. Actually, dito sa amin sa ISCAG, sa Islamic Study School and Guidance, ang na-accommodate ng at 200 sa kababaihan. Ngunit ang katotohanan, ngayong first, second, third day ng Ramadan, umaapaw ang mga kapatiran na nagsasala sa masjid, maging ang tarawih punong-puno. Hilingin natin sa Allah, mga mahal na kapatid, na sana hindi lamang sa buwan ng Ramadan natin ito gagawin. Ang tandaan natin, ang Diyos, ang Allah, sa buwan ng Ramadan, siya lahat ng buwan. Ang Allah na ating sinasamba sa buwan ng Ramadan, siya rin ang nag-iisang Allah na ating sinasamba sa lahat ng buwan sa buong buhay natin. Ang Quran na ating nire-recite sa buwan ng Ramadan, this is the same Quran na nire-recite natin sa buhay natin. Ang mga sunnah, ang mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ating ipinamumuhay, tandaan natin ito rin, the same sunnah, mga hadith na ipapamuhay natin sa ating buong buhay. Habang darasal, alam natin na kung ito ay gampanan natin sa masjid, sa mga kapatid na kalalakihan, kung gampanan natin ito sa masjid, may hadith si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang ay 27 superior kaysa nagsusulo ka lamang. So, actually, noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging ang isang bulag, tinanong siya kung maaring hindi siya magsala sa masjid. Niya nakikita daan at napapabalita pa na may mga hayop na gumagala-gala sa daan. So ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa nagtanong, naririnig mo ba ang adan? So ang sabi ng isang bulag, opo, naririnig ko.
So ano ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Din, sagutin mo ang panawagan na magdasal. So tayong lahat, pinagkalooban tayo ng Allah ng tamang, kumplitong mga sinsis ng ating katawan na mga mahal na kapatid, ating ipagpapasalamat ito sa Allah at of course isa sa pamamaraan ng pagpapasalamat ay ang gampanan natin ang ating tungkulin sa Kanya. So sa mga sisters naman, please, huwag nating pababayaan talaga ang ating pagdarasal. Dahil actually noong isang babae na lumapit sa kanya, ang sabi ng babae, Propeta Musa, tulungan ninyo ako dahil ako ay nakagawa ng isang kasalanan na talagang malaking kasalanan. Ang sabi ni Propeta, gawa mo. Ang sabi ng babae, nagkasala ako ng sina, pangangalonya, sabi niya, hanggang sa ako ay nagdalang tao, nagbuntis. Subalit nung ipanganak ko ang bata, sabi niya ay pinatay ko. So ang sabi ni Moses, peace be upon him, parusa sa iyo na nandito ka, baka pati kami ay madadamay. So ang babae ay umalis na luhaan na ang buong akala niya wala na siyang kapatawaran. Ngunit dumating si Anghel Gabriel kay Propeta, bakit hindi mo tinulungan ng isang babae na tapat na nagsisisi sa kasalanan niyang nagawa? So ang sagot ni Propeta Musa, anong kapatawaran pa ang aasahan niya? Nagkasala siya ng pangalo niya, hanggang bata ay pinatay pa niya. So ang sabi ni Anghel Gabriel, hindi mo ba alam na mayroon pang mas higit na kasalanan doon? So ang sabi ni Propeta Musa, ano pa ang higit doon na mas higit na masama ang kasalanan sa isang tao na sinasadya niya na hindi siya magsala o magdasal. Kaya mag-reflect tayong lahat, mga mahal kong kapatid, na ang kasalanan ang pag-iwas sa ang hindi pagganap ng pagsasala ay isa sa matinding kasalanan na magiging pananagutan natin ito sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa darating na araw ng paghuhukom. So, buwan ng Ramadan, hindi ibig sabihin mga kapatid, nagampanan lang natin ang mga obligasyon natin sa Allah ng tao sa puso kapag Ramadan lamang. Mga mahal na kapatid, tandaan natin, hindi natin alam kung kailan tayo babanal na Quran. Wa ma tadri nafsun mada taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayardin thamot, na ang kahulugan sabi ng Allah, walang sino sa inyo ang nakaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, at walang sino sa inyo ang nakaalam kung saang puok o lugar kayo mamamatay. Innallaha alimun kabir, tanging ang Allah lamang ang nakaalam ng lahat-lahat ng bagay. Kaya huwag nating sabihin na tsaka na lang tayo magiging tungkulin kung halimbawa sabihin natin na established o maunlad na ang buhay natin. O ang iba naman sasabihin nila, at saka na lang siguro kapag senior citizen na ako. Tandaan natin mga mahal kong kapatid, walang sino sa tao na sa iskag nung nakaraang Ramadan, maraming mga kapatiran na nakakasalamuha, nakakasama sa pag-iibadat. Ngunit ngayon ay wala na dahil mga ilang buwan lang nakalipas, sila ay binawian ng buhay at bumalik na sila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayong lahat, mga mahal ko, at maging taimtim tayo sa pagganap ng ating tungkulin. We should not take for granted sa mga obligasyon natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So of course, bilang mga duat, mga daiya, of course, ang mga tagapagpapalaganap
Ang role, ang tungkulin natin ay ang mag-anyaya ng ating kapwa tungo sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipag-utos natin ang kabutihan, ang kasamaan. So actually, ang pagpapalaganap, hindi lamang ito gawain ng iilang mga Muslim, kundi ito ay gawain ng lahat ng Muslim. Dahil ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Muhammad, Bad a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Al-ma'idatil hasana wajadilhum bilatihiya ahsan, meaning ang sabi ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, invite to the way of your Lord and beautiful preaching and argue with them in ways that are best and most gracious. So mag-anyaya ka, sabi ng Allah, ng iyong kapwa tungo sa landas ng Allah ng may kaalaman at mahusay na pananalita at makipagtalakan sa kaniraan lamang. Kaya kung tayo ay magdadawa, mga mahal na kapatid, iwasan natin ang pakikipagdebate, ang paninira ng paniniwala ng ibang mga tao. Ang ating tungkulin lamang ay parating ang tunay na wa Ta'ala. Sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi ng Allah, Ya ayuha Rasul, balig maun sila ilayka mir rabbik wa ilam taf'al fama balagta risalat sallallahu alaihi wasallam. O Messenger Muhammad, proclaim the message which has been sent down to you from your Lord. And if you do not, then ang kahuluhan sa Tagalog, sabi ng Allah, O Messenger Muhammad, iparating ang mensahe na ibinaba sa iyo ng iyong Panginoon. At kung ito ay hindi mo ginawa, wala kang pagpapahayag na nagawa. So kung tatanungin mga mahal na kapatid, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lahat-lahat tayo ay magsasabi na ang Quran. So Quran pala, bakit kung magdadawa tayo ay puro mga mali sa doktrina ng iba, katulad halimbawa may mga kapatid diksyon sa Bible, yun ang kanilang tinatalakay. So kapatid, anong mensahe ang ipinararating natin? Ang iparating lamang natin ay ang katotohanan tungkol sa Islam. Lalong-lalo na ang tauhid, ang kaisahan ng Allah. Alam nating lahat na ang kalahat ng kasalanan na nagawa ng tao ay nagsisisi at hindi na niya gagawin muli. Pero ang kasalanan na hindi mapapatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang sumamba tayo liban sa Kanya. Kaya ang i-emphasize natin, ang bigyan natin ng natanggapin nila ang kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil maging si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang pinadala niya si Muad ibn Jabal sa Yemen, ito ang sinabi na, ituro mo sa kanila ang kaisahan ng Allah, at kapag ito ay tinanggap na nila, din ituro mo sa kanila ang gampanan, ang pagsasala o ang pagdarasal. So, mga mahal kong kapatid na nakikinig, maaring hindi tayo nakikita pa, pero ay isama natin ang bawat isa sa atin sa ating mga dua na ang lahat ng mga Muslim ay patawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga kasalanan na kanilang nagawa at tanggapin ng Allah ang lahat ng kanilang mga para makamtan ang paraiso sa darating na araw ng paghuhukom. So balik tayo, katulad ngayon buwan ng Ramadan, huwag nating sabihin na ang pagdadawa ay, ang pagpapalaganap ay kapatid. Kahapon, araw-araw may nagsisiyahada dito sa Iskag, may mga pumupunta, may mga kapatid tayo na mga bagong Muslim, kaibigan nila, kamag-anak nila,
isinasama nila dito sa iskag, pinaliliwanagan natin ng mensahe ng Islam, natanggap ito ang nagsisiyada sila. Katulad kanina lang, pagkatapos ng Tarawih, may isang yumakap ng Islam. Kahapon, 3 ang yumakap ng Islam. Noong first day ng Ramadan, may manggap ng Islam. Alhamdulillah mga mahal, ito ay malaking ibada. Ito ang pagbabahagi ng mensahe ng Islam, ang pagdadawa. May mga hadith si Propeta Muhammad, peace be upon him, ng kahulugan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may isang tao ang magiging gantimpala mo ay higit pa sa mundong ito at sa kanyang nilalaman. So, mga kapatid ko na Muslim, bagong Muslim, sikapin natin na iparating ang mensahe ng Islam sa lahat, sa ating mga pamilya na mga hindi pa Muslim. So kung may mga kapatid tayo na mga balik Islam, mga mahal kong kapatid, sikapin natin na pag-aralan ng Islam, ipamuhay natin at ibahagi natin sa ating mga mahal sa buhay. Dahil sino ba naman sa atin na gusto niya siya lang ang makapapasok sa paraiso sa araw ng paghukom? Of course, dapat lahat ng ating mga mahal sa buhay, pamilya natin, anyayahan natin dahil ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa alikum nara wa quduha nasu wal hijara. Nang kahulugan, sabi ng Allah, o kayong mga mananampalataya, mga Muslim, iligtas ang inyong sarili at ang inyong pamilya sa apoy, sa naglalagablab na apoy sa impyerno na ang panggatong ay tao at mga bato. So of course, mga mahal kong kapatid, hindi dapat tiisin natin na tayo lang ang papasok sa paraiso. Kaya sikapin natin na ang ating mga mahal sa buhay ay ayahan natin sa Islam. Obligasyon, ngunit walang gabay sila ng Allah, hindi naman tayo dapat ring malungkot dahil maging si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong kanyang kapanahunan, ang kanyang tiyuhin na nagpalaki sa kanyang tudo-tudo ay hindi rin yumakap ng Islam si Abu Talib. So actually, noong nag-aagaw buhay si Abu Talib, dinadawahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang uncle na basta't sumaksi lang na walang ibang Diyos na sasambahin kundi ang Allah, at sa kabilang buhay, siya na ang bahala na mag-intercede, maging intercessor. Pero ang mga kamag-anak ni Propeta Muhammad, sinasabi doon sa tiyuhin niya na, nasiraan ka ba ng bait katulad ni Muhammad? Nasiraan ka na rin ba ng ulo? Natatalik ko ni Nuno. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam umiiyak siya dahil ang mahal niyang tiyuhin ay alam niya na impyerno ang pupuntahan sa araw ng paghukom. Pero wala siyang magawa, kaya dumating ang aya, ang sabi ng Allah, walakin Allah yadi ma yasha wa huwa a'lamu bil muqtadin. Ang kahulugan, sabi ng Allah, o Muhammad, katotohanan, hindi mo mapapatnubayan ang sino mang iyong minamahal. Tanging Allah sa sino mang kanyang nanaisin, at ang Allah lamang ang nakaalam kung sino ang matapat na tatanggap ng katotohanan. So in short, ang tiyuhin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero of course, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya na magagawa. Ngunit katulad ng sinabi natin, kung walang gabay ang Allah, wala tayong magagawa. Pero ang ating tungkulin lang, ang bottom line, we have to do our best na ng Islam sa ating mga kamag-anakan, sa ating mga kapwa-tao, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan. Iyon lang ang ating tungkulin, iparating ang katotohanan. Dahil ang sabi pa nga ng Allah sa Quran, fadhakkir innama anta mudakkir.
pagpapahayag lamang lasta alayhim bimusaytir, at wala sa kapangyarihan mo na gabayan ang sino mang iyong ninanais. Ang Allah lang ang talagang nagbibigay gabay at patnubay. So, habuhay mga mahal kong kapatid, tungkulin natin ang mag-aral ng ating pananampalataya. Kaya nga sabi ko kanina kagabi kay Sister Diana nang ini-invite niya ako, sabi ko, Sister, dapat huwag naman mahirap ang paksa na ipapatalakin niya ang aking 40 ay ang magdawa lamang sa mga hindi Muslim para ipaliwanag kung ano ang Islam, sino ang mga Muslim, sino ang Allah, sino si Muhammad, at kung ano ang Quran. At of course, yung ipaliwanag ang 6 na pinaniniwalaan at ang 5 haligi ng Islam. At of course, kaya ko rin ipaliwanag ang kahalagahan ng pagdarasal, ang kahalagahan ng paniniwala sa araw ng paghuhukom. At of course, kaya ko rin ipaliwanag ang stand ni Jesus Christ sa Islam. Pero Jesus Christ, peace be upon Him, iyon ang ating iparating sa ating mga pinaliliwanagan ng Islam. Iwasan natin ang mga dahil sa katunayan, mga mahal na kapatid, dito sa Pilipinas, marami sa mga kapatid natin na more on debate ang kanilang ginagawa. So, 2 oras sila, 3 oras halimbawa na magdidebate, ang hiwa-hiwalay sila na ang mga kadebate nila walang natutunan man lang sa Islam. Ngunit kung ang totoong mensahe ng Islam ang ating ipinaliliwanag, kahit na 10 minuto lamang, marami silang matututunan at maaring ito ay ang pananampalatayang Islam. So, ulitin ko, ngayon ay buwan ng Ramadan, maging taimtim tayong lahat, ngunit kung ano ang mga kabutihan na ginagawa natin, mga kapatid, matapos man ang Ramadan, the same na ibada pa rin ang ating taala lamang. Huwag tayong gagawa ng bagay-bagay para ma-impress natin ang ating kapwa-tao. Tandaan natin ang ating kapwa-tao, kahit ano ang gagawin natin sa kanila, hindi natin sila mas define ng satisfaction. At marami pa rin silang sasabihin. Ngunit ang tandaan natin, it is not our fellow na magre-reward sa atin, at our fellow human being ang magre-reward sa atin, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kaya I repeat, we have to do para lamang sa Allah ang tunay, ang totoong ikhlas. At of course, anuman ang mga payo na ating ibinabahagi o ginagawa, sikapin natin, mga mahal na kapatid, na ito ay i-apply natin sa ating sarili, practice, sapagkat hindi maganda sa isang Muslim na nangangaral siya, nagpapayo, nagbibigay advices, ngunit hindi niya isinasabuhay. Dahil ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maktan indalahi an taqulu ma la taf'alun. Ang kahulugan, sabi ng Allah, o kayong mga Muslim, kayong mga mananampalataya, bakit kayo nagsasabi ng mga bagay na hindi ninyo ginagawa sa inyong sarili? Kasuklam-suklam sa Allah ang nangangaral ka, ang nagsasabi ka na hindi mo ipinamumuhay ang iyong mga sinasabi. Kaya, mga mahal kong kapatid, sikapin natin ang mabuti ng ginagawa natin, at ito ay kanyang tatanggapin para anumang oras tayo bawian ng buhay, makaasa tayo na magiging candidate tayo sa paraiso. So ulitin ko ang paghanap ng kaalaman, mga mahal na kapatid. We have to do our knowledge, dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kahulugan,
it is the duty of every Muslim men and women to seek knowledge. Tungkulin, obligasyon ng bawat Muslim, babae man o lalaki, ang maghanap ng kaalaman. At tandaan natin, ang tatamad tayo sa paghanap ng katangian ng isang matino at maayos na Muslim. Ang tatamad-tamad sa paghanap ng kaalaman, hindi matino, hindi mabuting ugali o katangian ng isang Muslim. Kaya magsaliksik, magsumikap na magkaroon ng kaalaman dahil alam natin ang kaibahan ng may alam at ang walang alam. Dahil ang sabi ng Allah sa banal na Quran, hal yastawil ladina ya'lamuna waladina la ya'lamun, meaning ang sabi ng Allah, and those who do not have, are they equal? Tinatanong tayo ng ating tagapaglikha kung ang may alam daw at ang walang alam, sila ba ay magkatulad? Pantay ba sila? Of course, the answer is quite obvious na hindi sila pantay, hindi sila magkatulad. At may hadith pa na ay aya sa Quran ang sabi ng Allah ang kahulugan, ang kaalaman itataas ang antas ng isang Muslim. So ang kaalaman itataas ang antas ng isang Muslim dahil ang katunayan noong time ng mga tabi ay isang tao na ang pangalan ay si Muhammad ibn Abdurrahman al-Awqas. Ipinanganak siya sa Makkah, doon lumaki, doon tumanda, doon namatay. Ngunit nung kanyang kabataan, dahil sa kanyang pisikal na anyo, lagi siyang binubuli, iniinsulto, pinagtatawanan ng kanyang mga kalaro. Kaya tuwing uuwi siya, malungkot siya, naluhaan. At napansin ng kanyang nanay na mukhang kawawa siya. Kaya ang sabi ng nanay niya, mahal kong anak, magsikap ka na mag-aral dahil ang kaalaman itataas ang antas ng isang tao. Gumugol siya ng araw, buwan, taon, nag-aral na nag-aral hanggang sa siya ay nakapagtapos at nahirang siya na isang judge, isang hukom sa Makkah. Tuwing may nakademanda at hukuman ni Muhammad ibn Abdurrahman al-Awqas, ang lahat ng nakademanda nanginginig sa takot. Dahil alam nila na kapag si Muhammad ibn Abdurrahman al-Awqas ang inassigned as judge, kung ano ang katotohanan ay irin. Hindi nangangahulugan na kung kamag-anak ka niya, kaibigan ka niya, o kaya mayaman ka, o kaya ay sikat ka sa lugar, papaboran ka niya. No. Kung ano ang hadith, isinusunod niya. Dahil ang sabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, kung mapapatunan ko na ang anak ng kamay. So dahil sa kaalaman ni Muhammad ibn Abdurrahman al-Awqas, namatay siya mga kapatid na isang iginagalang sa buong Makkah. Samantalang noong siya ay bata na walang alam, pinagtatawanan. So nakita natin kung ano ang naging bunga ng pagkaroon ng kaalaman. Kaya ang kaalaman, mga mahal na kapatid, pag sumikapan natin na magkaroon tayo, dahil kapag marami tayong alam, katotohanan na tayo ay. Pero kung nagmuslim ka at hindi mo pinag-aralan, hindi mo isinasabuhay, kung balik Islam ka halimbawa at umuwi ka sa inyo, ngayon naglitson ang pamilya mo, bubulihin ka. Kung may alam ka, hindi ka nakakain, at the same time, maipaliwanag mo sa kanila ang mga benefits nito sa kalusugan, at of course, ang pagsunod sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, magkakaroon ka ng maraming reward. Pero kung hindi mo pinag-aaralan, maaaring matitempt ka, matutukso ka, kakain ka rin. So, sino ang talunan? Ikaw. Kaya ang kaalaman ay mahalagang mahalaga sa ating lahat, mga mahal kong kapatid. Ulitin ko, huwag tayong tatamad-tamad. Sabi ng isang Muslim na maalam, bibilhin ko ang panahon ng mga tao na sinasayang nila ang kanilang panahon. At kapag ito ay nabili ko,
gugugulin ko sa paghahanap ng kaalaman at sa pag-iibada sa aking Panginoon. So ang sabi pa niya, kailanman hindi maliban lamang ang pinagsisisihan ko ay ang panahon kong lumipas na hindi ko ginugol sa pag-iibada sa aking tagapaglikha at sa paghanap ng kaalaman. Kaya mga mahal kong kapatid, ulitin ko, kung hindi man tayo nagkikita sa mundo, tayong lahat naniniwala sa kabilang buhay at hilingin natin ng buong katapatan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay kanyang pagsasamahin sa kanyang paraiso na ipinangangako niya sa lahat ng matatapat na sumusunod at matalima sa kanyang mga kautusan. So mga mahal kong kapatid, honestly, nothing harm to strive in order to succeed. Walang masama na magsikap tayong lahat upang tayo ay umunlad. Pero please, bigyan natin ng panahon na pagsikapan ang kabilang buhay na ng hanggan. Tandaan natin, gaano kasikat ang isang tao, gaano siya kakapangyarihan, gaano siya kayaman, gaano siya katalino. Subalit kung ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang may takda na ang buhay niya ay hanggang doon na lamang, anuman ang tinatamasa niyang kaya karangyaan, hindi ito makatutulong upang ang kanyang buhay ay madudugtungan. So, sa mga kapatid ko na nasa iba't ibang lugar, kung kayo ay may mga kamag-anak dito sa Manila, sa Cavite, na hindi pa mga Muslim, please, ibigay sa amin ang kanilang mga contact number, address, at sisikapin namin na mapupuntahan sila at tulungan kayo na maiparating sa kanila ang tunay na aral ng Islam. Dahil ang katunayan, kami ay lagi sa iba-ibang mga probinsya at mapatid tayo halimbawa na nasa Saudi Arabia, nasa Dubai, nasa Jeddah halimbawa sila at nabalitaan nila na kami halimbawa ay magdadawa halimbawa sa Pagadian, sa Dipolog, sa Bacolod, sa Iloilo, sa Bicol. Forward nila ang mga contact number at maging ang kanilang mga kamag-anak mismo, pinapayuhan nila na kung saan ang aming symposium na malapit-lapit lang sa kanila, huwag silang mag-atubili na umattend. At marami ang nangyari mga kapatid, na maraming kamag-anak na sa iba't ibang bansa na mga nagbalik Islam, alhamdulillah, salamat sa Allah, at ibinibigay ang contact numbers at ini-inform ang kamag-anak nila kung saan kayo magsisimposium, dumadalo sila at hanggang sa sila ay umalis sa isang lugar, may mga kapatid naman tayo roon na ibibili natin sa kanila na sila ang magpapalo up dun sa mga kapatiran na bagong Muslim. So I believe 10 minutes, baka pwedeng bigyan natin ng pagkakataon, baka may mga katanungan ang mga listeners natin. So kung inyong kapatid si Omar Salcido Peñalver, ako ay Iloilo, at dito kami sa ISCAG, Islamic Study School and Guidance of the Philippines, dito sa Salitran 1, Dasmariñas City, Cavite. At may eskwelahan tayo rito, accredited ito ng DepEd from hanggang senior high school. So may masjid tayo which can accommodate 1,200 worshippers. Pero pagka araw ng Eid, mga kapatid, we are not bragging, pero mga hanggang 4,000 or humigit ang mga nagsasala dito ng Eid, iba't ibang lugar sila, at dito sa Cavite na dumadayo sila rito para magsala ng Eid. At kahit nasa Jum'ah, marami ang nagsasala rito dahil ang nagkukutba ay pinanatili na para naiintindihan ito ng lahat-lahat. Kay born Muslim ka, kay balik Islam ka, saan ka mang lugar ng Pilipinas, tinitiyak ng taga-ISCAG na maintindihan ninyo, kaya Tagalog ang ginagamit na lingwahe kung nagbibigay ng khotbah. So, mga kapatid, jazakumullahu khairan, at sana ay tayo magkarinigan pang muli. So may 10 minutes pa, bigyan natin ng pagkakataon na
question and answer, Sister Janan. Barakallahu fikum. Maraming salamat sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig. Pagpalain nawa tayo ng alas ipagkaloob sa atin ang tunay na tagumpay dito sa mundo, higit sa lahat sa kabilang buhay. Jazakumullahu khairan wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.